At sa kabilang balita naman, Dingdong Dantes Marian Rivera clarify reports that Rewind reached 1 billion mark. Para sa mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera, hindi ang balitang umabot na sa 1 billion pesos ang kinita ng pelikulang Rewind ang tumatak sa kanila sa paggawa ng pelikulang Rewind. Itinuturing daw nilang pinakamagandang regalo na natanggap nila ang magagandang reviews na nakuha nila nang gawin nila ang pelikula. Wala pa namang official na paglilinaw muna ni Dingdong sa sinasabing kumita na ng 1 billion ang Rewind. Pero more than the figures, yung feedback talaga ng tao, yung parating nating nakukuhang mensahe ng tao. Hanggang ngayon yung mga nakakapanood sa Netflix, uy, napapanood ko ito, na-touch kami dito sa eksenang ito, na bago ang buhay namin dahil sa pelikulang ito. Yun talaga para sa amin ang priceless. Panimulang pahayag naman ni Dingdong sa panayam ng PPH or Philippine Entertainment Portal. Pagpapatuloy pa ni Marian, pinapakita nila sa amin yung picture habang umiiyak sila habang pinapanood yung pelikula. Sabi namin, siguro ito yung pinaka-priceless para sa amin. Alam mo yun, nakakataba ng puso na nakagawa kami ng isang pelikula na nakakaantig sa puso ng mga manunood. Ito ang inihayag nila nang tanghalin silang box office phenomenal stars of the Philippine cinema sa 52nd Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation Box Office Entertainment Awards. Kinanap ang event sa Henry Lee Irwin Theater ng Ateneo de Manila University noong May 12, 2024. Sila Dingdong at Marian ang nakakuha ng pinakamataas na parangal bilang box office phenomenal stars of the Philippine cinema. Kasabay nito ang paghirang sa Rewind sa Philippines' highest grossing film of all time. Labis ang pasasalamat ng mag-asawa sa tsansa na pinagkatiwala sa kanila na pagbidahan ang pelikulang ipinoproduce ng Star Cinema, APT Entertainment at Agosto 2 Pictures. Siyempre, unang-una, Happy Mother's Day sa aking lovely wife, pati ni Dingdong kay Marian. Patuloy pa ng kapuso aktor. Napakahalaga sa akin ng recognitions na ito. Akala namin di na kami pwedeng magsama bilang mag-love team. Nabigyan pa kami ng isa pang pagkakataon. We're very grateful na nabigyan kami ng opportunity to do a beautiful story. Thank you. Thank you, we appreciate everything. Yung suporta ng mga manunood at higit sa lahat yung recognition. Dagdag pa ni Marian. On the way, sabi nga namin, sobrang grateful namin na nabigyan kami ng pagkakataon na magsama uli. Tapos sa pelikula pa, walang hanggang pasasalamat sa lahat ng mga sumuporta talaga at naniniwala sa pelikulang Rewind. Ang pelikulang You to Me Are Everything 2010 at Kapuso Primetime Series na My Beloved 2012 ang huli nilang mga proyekto bago sila nagbalik tambalan. Kasabay ng Box Office Entertainment Awards 2024 ay ang celebration din ng Mother's Day noong linggo, May 12. Tinanong namin ang mag-asawa kung paano nila sinilibra ang special na araw na ito ng mga ina. Kanina lahat kami sa Cavite. Dantes family nag-lunch kami together sa bahay. Masayang pagkukwento ni Marian. Kanina nga pinag-usapan namin ito. Sana nga hanggang mamaya pa, kaya lang kailangan naming mag-ready, may pupuntahan kaming Guillermo. Super excited nila, full support sila sa amin. Nakakatuwa. Magmula nung simulan ang pelikula, full support sila sa amin. Dagdag pa ni Dingdong. Isang malaking bagay ang aming family support kaya siguro nagawa namin ito. Dahil sa malaking tagumpay ng Rewind, excited at bukas si Dingdong na makagawa sila uli ng panibagong proyekto ng asawa. Hay nako, sobrang love kong trabaho ang aking misis. Nakangiting sagot sa amin ni Dingdong. Na-miss ko siya for so many years. And after this, syempre, looking forward ako sa susunod na pagkakataon na makatrabaho ko siya, pelikula o ano pa man. Samantala, kumasa si Marian sa dance challenge ng bandang Ben and Ben sa kanta nilang Could Be Something. At sa huli ay hinamon naman ng kapuso aktres na isayaw din ito ng grupo. Natatawang kwento sa amin ni Marian. Dapat, pero sabi nga nila sa akin nag-uusap sila kung sino ang step 1, step 2 at step 3. Di nila kayang buuin ng isang buo. Sabi ko, kaya nyo yan. Binigay nyo sa akin pues binabalik ko sa inyo. Masaya ang mag-asawa sa pagkakaibigan na nabuo sa kanila ng Ben and Ben na nagsimula sa pelikulang Rewind. Ang banda ang kumanta ng theme song ng pelikula ang sa susunod na habang buhay. Nakakatuwa yung naging samahan namin beyond Rewind
Nagkasundo kami sa naraming bagay. Happy kami sa naging magkaibigan kami dahil sa pelikulang ito. Segunda naman ni Dingdong. Kinamusta din namin kung si Dingdong ang pelikula na ginawa nila ngayon ni Ms. Charo Santos Concio. Yes, in the works so ginawa na. Super excited, isang karangalan para sa akin na makasama si Ms. Charo Santos. Patapos na pahayag sa amin ng kapuso aktor. Dennis Padilla handang makipag-ayos kay Marjorie para sa mga anak. Willing raw makipag-ayos ang aktor at komedyanteng si Dennis Padilla sa dating asawa ni si Marjorie Barito para na rin sa kanilang mga anak. Sa Thursday episode ng showbiz program na Christopher Minute ay nabanggit ng kolumnista na natutuwa siya sa pagiging bukas ng komedyante na maging okay sila ng strange husband. Ako ay natutuwa dahil napakabukas ng puso mo at iniisip mo si Dennis Padilla tungkol sa pakikipag-ayos, pakikipagsundo at pakikipag-usap kay Marjorie Barito. Napakaganda nito, lahat pa ni Christopher Min. Pagpapatuloy niya pa. Kasi hindi naman pwedeng laging ganito ang sitwasyon. Ang nagsasuffer dito hindi naman sila nagsasalita. May lungkot po ang kanilang 3 anak sa ganito. Hirit pa ni Christy. Parehas naman silang nakamove on na at sana ay maging maayos na sila para na rin sa mga anak. Marami rin sa mga viewers at listeners ng kolumnista ang masaya at humanga kay Dennis dahil sa pagiging open nito para sa pag-reach out sa mga anak. I'm sure hindi man magsasalita ang kanilang mga anak, sila ang unang-unang magiging maligaya dahil hindi man nagsasama ang kanilang mga magulang, yung punto pa lang na makakapag-unawaan na. Sapat na yun sa kanila, say pa ni Christy. Matatandaang nitong Pebrero lang ay masasayang ibinalita ni Denise na nag-reach out sa kanyang anak na si Julia Barito nang mag-birthday siya. Sa kabilang banda, Sofia Andres takot bang pakasalan ang partner na si Daniel Miranda? Siguro it's not the right time. Ito ang naging sagot ng aktres na si Sofia Andres matapos usisain ang veteran broadcast journalist na si Karen Davila. Sa kanyang latest YouTube interview ang usaping kasalan. Matagal nang magkarelasyon sina Sofia at ang non-showbiz partner na si Daniel Miranda. Sa katunayan nga ay taong 2015 pa sila magjowa at mayroon na ring anak na si Zoe na isinilang noong 2019. Sa panayam biglang naiyak si Sofia sa naging tanong ni Karen at tila inihayag niya na hindi pa sila handa ng kanyang boyfriend. Siguro it's not time yet talaga, in God's time, say pa niya. Paliwanag pa ng aktres, kasi married o hindi, you'll never know kung kaya ba talaga. Kasi may married na naghihiwalay pa rin, meron namang hindi married na nagtatagal naman. Nabanggit din niya na napag-uusapan na nila ito ng kanyang partner at napagdesisyonan na hindi nila kailangang magmadali sa pagpapakasal. I was telling my partner Daniel, kasi he's not complete also, his family. So if we're not ready, we don't have to rush it, sambit pa ng celebrity mom. Ayon pa kay Sofia, nais muna nilang pagtibayin ang foundation ng kanilang relasyon at ang pinakamahalaga riyan ay yung respeto nila sa isa't isa. Respect is important, respect talaga. Yung love nandyan lang yan. Yung respeto hindi naman yun agad nakukuha. Wika pa ng kapamilya aktres. Kasunod niyan ay iniisa-isa na ni Sofia ang mga katangiang gustong-gusto niya kay Daniel na siya ring rason na nagtagal ang kanilang relasyon. I am just very lucky na supportive yung partner ko at saka hindi siya non-showbiz kaya wala po akong reklamo, chika niya. Lahat pa niya. He's very loving, he's very supportive sa anak kaya daddy's girl po yung anak namin. Noong nakaraang buwan lamang nilinaw ni Sofia ang kumakalat na chika ukol sa di umano'y hindi siya tanggap ng pamilya ng kanyang partner. Sa pamamagitan ng Instagram stories, ibinahagi ng celebrity mom ang screenshot ng isang post mula sa Reddit kung saan tinalakay ang kanyang pagiging missing in action sa kasal ng kapatid ni Daniel na si Enrique kay Ila Pangilinan noong Desyembre. Lagi niyo na lang akong pinag-uusapan. This will be my first and last post about this. I love Daniel's family and vice versa. Panimula pa ni Sofia. Pakiusapan niya. Huwag naman sana kayong gumawa ng kwento, hindi lahat ng chismis totoo. Even on TikTok, and read it. Matatanda ang una ang sinagot ni Ila ang tanong kung bakit wala ang aktres sa kanyang special day. Ani ni Ila, may importanteng matter si Sofia, kaya hindi na ito naka-attend na kanilang kasal.